Sa unang araw dito ni Marcelo, ang dami ko agad na-receive na complaint. So kaya ang ginawa ko, inagahan ko yung gising para makausap ko siya. Yaya? Oh, Ya! aga mo Mars ah. Oo, kuya, magkakape ako si Yaya. Si Tiwena? Wala na mamalengke. Yaya! Ya! Wala na mamalengke si Tiwena. Kasi ang ulan ng tanghalian. Kakape sana ako. Hindi kasi kami, eto pwede ka naman magkape, magawa ka. Maraming kape dyan. Hindi kasi may nag-iisa na pagkain sa rep ng mga meat kasi nagkakalasa pagtagal. Ayoko yan. Gusto ko yung, yung brewed sa Wala si Ate yun eh. Mars, mabuha ka muna dito. Ay, sige kuya. Okay lang mag-usap tayo sa saglit. Okay ka ba? Gusto mo muna magkape or okay ka na ngayon? Sige, okay lang kuya. Ano yun? Siyempre, kahapon kasi, nakita mo naman, andito ka na, so nilkam ka namin sa bahay, natutulog ka sa bahay ko, sa kwarto, so as you can see, kahit hindi pa man talaga confirm, or hindi pa naman talaga sigurado, family na yung treat namin sa'yo. Okay, so, bakit nga ba ulit gusto mong sumali sa Grace Family? Kasi hindi kasi kita natanong kahapon habang kaharap sila eh. So, tatanungin kita ulit ngayon. Bakit mo ulit gustong sumali sa Grace Family? Kasi kuya, parang puro na lang sila scripted eh. Sinong sila? Si Be, tapos si Pam. Pag sa camera, ang bait-bait. Tas pag... Si Be, ano masasabi mo kay Be? Kasi lalo na kayo nagkasama sa kwarto. Ano masasabi mo sa kanya? Si Be kasi para siyang masyadong pakialamera. Tapos nagpaparinig pa siya sa akin doon sa mga issue ko na nangyari sa social media, tapos sa sardinas, na dapat hindi naman ganun, di ba? Eh parang ako, pinupunteriya niya kagad ako unang araw pa lang dito, di ba? Tapos pagdating sa camera, pagdating sa reality show niyo, napakabait, tapos ganun pala yung ugali. So, tingin mo, hindi pinapakita ni Be yung totoong siya sa camera? Hindi siya yun eh. Gusto niya kasi yung portrayal niya sa sarili niya, mabait siya. Pero hindi talaga siya mabait. May pagkamaldita siya at inggitera siya sa pakialamera ng buhay. So, tingin mo, si Ben naiingit sa'yo? Oo, naiinggit yan kasi threaten siya na pumasok ako dito, na nandito na ako, di ba? Kasi siya, puro siya scripted. Ako, ayoko ng scripted, kaya gusto kong sumali sa Grace Family. Kaya Para mapakita mo yung totoong ikaw. Oo, How about syempre. Lawrence? What can you say? Kay Lawrence, ayun, tatanga-tanga. Bobo-bobo. Bakit? Wala, ganun talaga eh. Ewan ko ba? Si Pam, ano masabi mo kay Pam? Si Pam naman, napaka-arte. Sa unang araw ko dito, hindi ko nakitang hinawakan niya yung anak niya. Diba? Wala siyang aruga sa anak niya. Puro lang siya pagpapaganda. Diba? Well, Nanay ba yun? Diba? Hindi naman. Tsaka ito nga pala, Mars. Kasi syempre, si Ate Vena kasi dito, hindi kasi yaya tawag namin sa kanya. Kumbaga, mas nasanay kaming Ate Vena. Parang, pag yaya kasi, parang dinadowngrade natin yung tao. So kami, nasanay kaming ate. Ako kasi, hindi ko talaga kayang tumawag ng yaya. Kasi yung mother ko kasi, nagtrabaho siya sa US ng DH, so domestic helper, which is kasambahay. So parang, gets nyo, parang pinag-aral ako, pinagtapos ako, pinakain ako. Lumaki ako ng ganito na ang nanay ko ay kasambahay. So for me, hindi dapat nilalang. Hindi rin dapat dinidegrade yung mga kasambahay. Kasi syempre, kung wala sila, sinong tutulong sa amin maglinis? So okay lang ba sa'yo na Ate Vena yung tawag mo sa kanya? Okay lang naman, kuya. Kaso nga lang, syempre, pag sinunod kita, scripted na rin ako. Kagaya na rin ako nila. Bakit? Paano diba? scripted? Siyempre, binabago mo ako eh. Iniiba mo yung gusto ko talaga sa sarili ko. Sumali nga ako dito para malaman talaga nila na totoo, di ba? Na realidad ang lahat, di ba? Tsaka hindi ko naman ate yan. Hindi ko naman kapatid yan. Bakit ko tatawaging ate, di ba? Yaya, pwede naman yun. Yaya naman talaga siya. Ano gusto mong gawin ko, di ba? Tsaka binabayaran mo naman yan eh. Yes, diba? exactly. Kahit nga sa mayayaman, tawag mga yaya eh, ate eh. Hindi naman ate, di ba? Binabayaran mo naman yan eh. Dapat wala tayong issue dyan, kuya, di ba? Kasi ganoon talaga, yaya naman talaga sila. Ano gusto mong gawin natin, di ba? Nag-apply siya ditong katulong, dapat alam niya yung limitasyon niya, di ba? Alam niya na yaya siya. Kapag tinawag siya na yaya, hindi dapat siya ma-offend, di ba? Nung nagpaayos nga ako doon ng mga gamit sa kwarto ko, nagpapalit ako ng cobre kama, nagpapalit ako ng punda ng unan. Galit na galit nung tinatawag kong yaya, di ba? Tanggapin niya na yaya siya dahil binabayaran siya dito. Yun naman talaga yung totoo, kuya, eh, di ba? Araw-araw kong ipapaalala sa kanya yan. Hindi pwede yung ganyan na
aarte pa siya, na parang siya pa yung masusunod kesa sa amo, di ba? Pinabayaran lang siya dito, dapat sumunod siya. Dapat gawin niya yung mga gusto natin. Gusto ko, gusto mo, gusto nila, di ba? Hindi yung ganyan na magre-reklamo pa. May point din naman talaga si Mars eh. Na kapag binago ko siya, hindi na siya yun. So, siguro nahihirapan pa siya mag-adjust kasi alam ko talaga na open niya sa akin na wala talaga siyang kaibigan. And kami yung first na kaibigan slash family kung sakali man, kami yun. Kaya dadahan-dahanin ko siguro siya sa pagbabago na which is para din naman sa kanya.